dearly beloved, Boss Mike Cervera. Mano ng destabilis. Alaka, eto na. 18 ex-Marines, ipinasopena ng NBI. Attorney Baligod at si Defensor, ipinatawag din. Yari kayo ngayon. Diba? Yari kayo ngayon. Yari kayo! Diba? Eto na mga kababayan. Pakinggan ho natin. Pasok! Bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at kaalyado nito ang lumantad na 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Lagaw. Pero ang Vice-Presidente, itinangging kilala niya ang mga ex-military men. Nakatutok si Von. Nilalayuan kayo ni Sara, oh. Hoy, mga ex-Marines, unawain nyo to. Si Sara Duterte dumidistansya sa inyo. Ibig sabihin, ilalaglag na kayo. Kung si Sara Duterte, hindi kayo kinikilala, lagot na kayo. Ilalaglag kayo isa-isa ng mga sinusuportahan ninyo. Ipinagkanulo kayo. Nako, mga kababayan ko, bakit? Hindi daw kilala ni Sara. 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nakapo! Pero ang Vice-Presidente, itinangging kilala niya ang mga ex-military men. Nakatutok si Von. Laglagan na ito. Laglagan na! Laglagan na yan. Alam lang ni Sara, bayad na kayo. Diba? Diba mga kababayan, basta alam niya, bayad na kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Mamatay kayo, mategi kayo, makulong kayo, kahit anong mangyari sa inyo, wala siyang pakialam. Kaya siguro mga kababayan, yung pito, hindi na sumipot. Grabe mga kababayan ko, no? Aquino. Ipinasabina na ng National Ala. Bureau of Investigation ang lumutang na 18 ex-Marines Ala ka. kaugnay ng kanilang isiniwalat na paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Bukod sa kanila, ipinatatawag rin ang kasama nila sa kanilang press con na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor na nagsabing tinutulungan niya ang grupo. We are deputized by the Ombudsman to investigate. We're investigating and we're following all the leads and all the angles kung ano yung mga pwede nating puntahan ng Patay! ebidensya. Gusto ring malaman ng NBI kung paano nagkasya ang sinasabing 56 million pesos sa isang maleta. Alaka! Ito na nga mga kababayan ang problema. Ito na ang problema ngayon, nagpakita ng mga maleta. Kung ano yung pinakitang maleta nila, hindi na nila pwede na palitan yung itsura. Kita nyo? Mga kababayan, mukhang hindi talaga kakasya. Mukhang hindi kakasya yung pong 56 million na isalpak nilang lahat sa loob ng maleta. Yari, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines. Nako. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, Oo. nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Pero tinatanggi nila yun eh. Oo. Director, tinatanggi na nila yung pera daw na binigay kay Trillanes. Oo, na ibinigay daw sa ICC, di ba, mga kababayan ko? Kaso wala eh. Mukhang tinuloy pa rin ni Trillanes yung didemanda sa kanila. Sisiguraduhin ni Trillanes eh. Kaya ngayon mga kababayan, ulitin ko pakonti na sila ng pakonti. 18, naging 11 na lang. Tuloy. There is for me, initially, there is a physical impossibility. Kaya natin sila pinatawag, ipaliwanag din nila yun, i-demo nila paano, sa Patay! anong maleta yun at paano nagkasya yung 56 million na yan. Patay! Sabi mga kababayan ni NBI Director, iniimbitahan sila
Marites Musti, makinig ka. Makinig kayo. Sabi ho ni Direktor, iniimbintahan daw sila sa NBI para magpaliwanag at i-demo kung paano nagkasya ang 56 million sa loob ng isang maleta. Yari sila dyan. Yari, mga kabayan, naka-record na yung mga sinabi nila, wala na lang sila. Oo! Iba-iba ang salaysay ng ex-Marines. Oo! Di ba, mga kababayan ko? Paano na ito? Syempre, mga kababayan ko, tingin ko naman, bago yan na si Director Matibag na anyayahan yung mga ex-Marines na yan, malamang sinukat na yan. Di ba? Malamang sinukat na yan. Alangan naman na hindi. Sabi ni George Lagrimas, binili sa Divisoria. Mga maleta sabay. Sabi ni Colbert, ano ba yan? Live nga tayo. Yari, mga kababayan ko. Sabi ni Aichang naman, mga kababayan ko, 3,000 daw tayo. Mag-aapat na, magli-5,000 na tayo, Aichang. Pero yung nagla-likes, mga kababayan ko, wala pa ho sa 1/4. Putik na yan Yan ang sinasabi ko sa inyo Mag-like naman kayo. Oo, ha? Sigurado yung mga kakamping at saka mga loyalista nag-like na. Ang problema natin lagi, Arnold Lopez, alam mo kung ano? Yung mga DDS Oo. Hoy kayo, yung mga libayan. Yung mga tauhan mo, yung mga aso mo, sabi mo mag-like naman. Hindi po pwede na puro kabumbuhan lang habang nanonood. Hindi pwedeng katangahan lang habang nanonood yung mga yan. Kailangan mag-like din yung mga yan. Lagi na lang mga naka-sniper dito yan. Oo, mga sniper, yung mga kababayan kumukuha, mga kababayan, ng mga sasabihin ko para gayahin ng mga yan. Oo, ganun ho, style ng mga vlogger niyan. Oo. Mga kababayan ko Oo. Pinag-aaralang maigi yung bawat litanya ko. Yung estilo ng pagsasalita ko. Yung estilo kung paano ko bumanat. Tapos gagayahin nila. Putik na yan, copycat. Daig nyo pa, chekwa. Pero alam nyo, isa lang ang masasabi ko. Ako yung mahirap gayahin. Marami nang nagtangka para gayahin yung estilo ko. Mahirap gayahin ito. Kaya mabibigo kayo, parang yung 18 Marines, mabibigo na katulad nyo. Diba, mga kababayan ko? Ito na. Ano nangyari? Nasaan na ba tayo? Dito. Yan. Maleta na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. There is a, for me, initially, there is a physical impossibility. Kaya natin sila pinatawag, ipaliwanag din nila yan, i-demo nila paano, sa anong maleta yun at paano nagkasya yung 56 million na yan. Patay ka! Paano kaya yun, mga Hello Lily, paano kaya? Ruby, Candelario, paano nga naman magkakasya? Kayo, mga kababayan, butuhan tayo. Oy, Catherine Galpo, Oy, makinig kayo, Bishop, Maripe Palisok. Kayo po ba'y naniniwala, Efren, na magkakasya yung pong 56 million, Gertrude, Masiba. Kayo po, naniniwala, Rain, makinig ka, Luz, Kiber. Naniniwala ba kayo na magkakasya yung 56 million sa isang malaking maleta? Sa isang normal na maleta, Shout out kay Almalikas. Opo, shout out po, boss. Amo, Panginoon. O ngayon, sa mga naniniwala na magkakasya
yung pong Lawrence, oo. Lawrence Coronel. Sa mga naniniwala na magkakasya, press 2. Sa mga hindi naniniwala na magkakasya, press 1. Press 1 mga kababayan, kapag hindi kayo naniniwala na magkakasya yung 56 million sa isang maleta. Hindi pa kasi, wala kasi tayong 56 million, i-demo ko sana. Bambina, Marites Musni, i-demo sana natin eh. Oo, Abigail Cabral, thank you naman, isang buwan tayong mag-on. Diba, mga kababayan ko? Puro, wala, ayaw maniwala, 56 million, 56 kilos din yun. Hindi, kung 56 million, sabihin na natin, mga kababayan, na kulang-kulang 57 kilos yun. Sige, tuloy. Nako, ayun na si Maring Joji. Thank you naman. Isusulitin ng NBI sa ombudsman ng mga magiging findings. Depende sa mga ito at ibang ebidensya ang irerekomendang karampatang kaso. Patay kayo. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at mga kaalyado ang paglantad ng mga ex-Marines. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort Nako po! by the Duterte camp Nako! against the Marcos administration. Kasi lalo na with this impeachment case that's about to start, the presentation of evidence, pinipigil nila yan. Yun po Nako yan. po! Kasama si Trillanes sa mga pangalang nabanggit ng mga ex-Marines. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ayan, lakihan ko lang, Kung mapapansin nyo, nung unang labas nila, organisado. Meron pa silang nalalamang mga, pa-uniform. Mukhang mga kababayan ko, kita nyo, naka-uniform pa sila. Organisado, mga kababayan. Tapos ngayon, nag-iba na, bukod sa nabawasan na sila ng 7, kinakabahan pa yung iba kasi nga na-discover na 6 sa kanila may kaso di umano ng pagpatay. Pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, mga kababayan ko, tama tayo. Talagang ang nais nila ay galitin ng taong bayan eh. Tulad ng pinakita ko kanina, di ba? Totoo yung sinabi ni Sentry. Tingnan nyo ulitin lang natin konti. Totoo yung sinabi. Na niyang itinanggi ang alegasyon. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, Tignan nyo mga kababayan yung pinalabas natin kanina. Ano sabi mga kababayan ko dito? Ayan, Grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo. Kita nyo? The more days na humahaba ito, damaging sa inyo. Sabi, mga kababayan ko. Kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Saan daw gusto nilang dalhin para matapos ang laban daw ng bayan? Siyempre, dalhin nila sa taong bayan at pumunta ng lansangan. Yun ang gusto ng mga yan. Dahil nga mga kababayan, ilang beses na mga nag-rally ang kampo at kulto ni Duterte. Yung huling-huli mga kababayan, mayroon pang pa one time, big time Tapos wala namang nangyari Nagtulong na si Bingot tsaka si Matandang Chabit. Ngayon nga si Matandang Chabit, naghinay-hinay na Kung dati mga kababayan, si Matandang Chabit sabi, yayariing ka namin. Magagaya ka sa ama mo. Kung hindi ka magre-resign, tatanggalin ka ng sambayan ng Pilipino. Eka! Ganun yung mga litanya ni Chavit Singson noon. Nung matapos po yung one time, big time nila, wala na Bigla na lang natameme yung matanda
Si Chavit ngayon, mga kababayan, mukhang nagpukuya-kuya-kuy na lang sa rocking chair. Ano ba yun? Rocking chair eh, ano, mga kababayan. Yung rocking chair pa, yung kuya-kuy. Nag-aantay na lang kung anong mangyayari. Wala na, mga kababayan ko. At eto na nga, tama ho yung sinabi ni Trillanes. Sa amin, gusto na namin matundukan ito matapos na, ma-aksyonan na agad. Para hindi na tayo Ma-actionan agad-agad. Ayun, tumba-tumba. haba. Yun lang po, sir. Saan gusto niyong aksyon? Sa taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kwan natin. So ang sinasabi niyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So Nakaputik din. Wala daw tiwala. Paano iimbestigan niyang katarantaduhan nyo? Gusto nyo kasi maniwala sa inyo yung mga tao. Lulukuhin nyo na naman yung mga tao na hindi kayo kinakampihan ng sangay ng gobyerno. Itong mga judicial agency para gawin ninyo na pa-victim na naman kayo. Magpapa-victim sila kasi nga sasabihin nila inaapi kami ng ombudsman, inaapi kami ng NBI. Imbis na imbestigahan yung aming binulgar, kami ang iniimbestigahan. Alam mo, ganun ho ang mangyayari dyan, mga kababayan. Ganun. Sige. ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Sir. Kita nyo? Marines! What? Okay, so we have less than 5 minutes na lang. Mga uto-uto! So tama ho si Trillanes. Oo, tama si Trillanes. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, mga kababayan ko? Galitin ang publiko. Yun na nga po yun. Base sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issue sila unang-una, si Sara ang makikinabang. Correct. Si Sara, kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Di ba? So alam nyo na, mga kababayan, Yan yung deal breaker sa mga military. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte at kanyang kampo. Ay, syempre! Wala yan! Walang sasabihin niya si Sara. Sasabihin niya lang, hindi ko sila kilala. Di ba? Hindi ko nga sila nakikita pa. Hindi ko kilala yung mga yan. Grabe, Pero sa kanyang online program na nakapost sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi niya kilala ang dating sundalo. Kita niyo, mga kababayan ko, hindi niya daw kilala. Yari kayo ngayon. Mga kababayan ko, titigan nyo yung mga maleta. Kung yung mga maleta na yan, magkakasya talaga ang kwarta. Mga kababayan ko, mukhang hindi talaga magkakasya. Tuloy. Niyang hindi niya kilala ang dating sundalo. Hindi ko kilala to ha. Walang makakapagsabi dyan sa kanila. Defensive, mga kababayan, si Sara. Alam nyo, mga kababayan, yung guilty na alam niya namang may alam siya. Ganito ang pahayag. Hindi ko kilala to, ha? Putik na yan, defensive, mga kababayan, ganyan na ganyan yung linyahan. Ganyan na ganyan ang litanya nang alam naman na may alam sila. Grabe, Sara, halatang halata ka. Ito ang problema kay Sara, mga kababayan, madaling mabisto siya. Yung mga banat niya kasi, mga kababayan, madaling mabukil yan, no? Madaling mahalata. Hindi ko kilala to ha. Walang makakapagsabi dyan sa kanila. Kita nyo, mga kababayan ko, defensive. Di ba, Jubel? Wala na, mga kababayan. Jesus sa Bukaya. Wala na. Alam na alam ni Sara. Yung ganyang mga banat, parang hindi nyo naman alam yan, mga kababayan. Yung ganyang litanya, litanya ho ng mga guilty yan.
Hindi ho ganyan ang litanya. Hindi ko alam kung sino ganito mga kababayan. Sabi ni Sarah, tingnan nyo ha, mga kababayan ko ha. Ito, pakinggan nyo. Yang hindi niya kilala ang dating sundalo. Hindi ko kilala to ha. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko. Kita nyo? Naghahang pa mga kababayan. Mahina talaga ulo ni Sarah. Alam naman natin, di ba, abogado siya, pero kapag nagsalita, oo. Mga kababayan ko, hindi ganon yung nagsasabi ng totoo. Sarah, sana ganito na lang ang ginawa mo. O kaya ganito na lang ang sinabi mo, Delia sa Coco. Di ba, Pachochay, luding ba? Mga kababayan, nililiwanag ko po na hindi ko po sila kilala ni minsan ho ay hindi po kami nagkita. Tapos na. Wala nang marami pang parliwanag. Si Sarah, mga kababayan, kulang na lang. Pati po yung pagkakalikha ng piluka ni Marcoleta ipapaliwanag niya. Tao pa mo ha! Grabe no, ang haba ng paliwanag. Alam nyo, ganun lang ho. Pakialam ko sa mga yan. Ganun. Kung ako lang ho, mga kababayan ha, pakialam ko sa mga yan. Ganun lang. Hindi ko sila kilala. Ganun lang. Hindi. Eto ha, halatang halata mo talaga. Di ba no? Eto ha, alam nyo yun? Putik na yan, Sarah. Halatang halatado ka. Oy, payag daw si Risa Hontiveros. Oy, mga DDS, makinig kayo. Senator Ray, kasi nalilito ko kung ano ba tatawagin ko sa kanya. President o ano? Senator na lang. Senator Risa Hontiveros, papalag sa debate sa'yo. Papalag ka ba daw ba? Di ba? Malamang mga kababayan, bobo eh. Paano naman mananalo tong bobo kay Risa Hontiveros? No, mga kababayan ko, nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Mga kababayan ko, ang dali nga. Hindi ko nakita kung nasaan yun. Meron Oo. Na-post ko na yata, mga kababayan. Oo, na-post ko na yata. Yun eh. Wait lang ha. Tignan natin uli. Kasi nga mga kababayan ko. Eto. Yan. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Pakinggan nyo muna kung paano maging lutang si Sara Duterte dito ha. Sige. Ito na. Pero sa kanyang online program na nakapost sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi niya kilala ang dating sundalo. Hindi ko kilala to ha. Walang makakapagsabi dyan sa kanila. Huwag kayong manilawala dyan. Niloloko lang kayo dyan. Kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito. Kita nyo ang haba ng paliwanag, lumulunok-lunok pa. Mga kababayan, lumulunok-lunok pa si Sarah. Saan kayo nakakita ng ganyan na nagsasabi ng totoo? Na obvious, mga kababayan na nagsisinungaling eh. Tingnan nyo mga kababayan kung paano lumunok-lunok. Kung ano yung ginagawa nila. Lunok. Ito. Kita nyo? Alam nyo na mga kababayan ko. Wala. Si Sarah, delikado yan mga kababayan ko. Mukhang talagang hindi nagsasabi ng totoo. Sinungaling. Ito, Sarah. Pakinggan mo. Pahabol tagisan po ng sa pamamagitan ng debate, kaalaman sa pagsaserbisyo sa taong bayan. Okay. Hamunin natin yung nagmadaling araw.
Ano masasabi niyo po? Hindi rin naman exactly hinahamon. Pero kung gusto niya, call. Game kayo? Game. Oh, ayan ha. Oy! Sa mga DDS dyan, no? Game na game mo. Baka pwedeng ikasa. Ikasa natin, no? Sen, thank you po, ha? Thank you. Oh, ano na? Mga DDS, palag nyo na! Ikasa natin ang isang debate. Sige, sabihin natin na si Sara Duterte ayaw niyang lumabang kay Attorney Claire Castro. Tanggap na namin yon na no match silang dalawa. Diba mga kababayan ko? Ay ngayon, eto na lang. Dito na lang. Kaya Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros at kay Vice President Sara Duterte. Kung talaga na maalam at merong plano si Sara Duterte, kayong mga DDS, kayong mga DDS, ikasa ninyo ang isang debate. Mamili na kayo, may pahabol, hindi lang narinig May pahabol si Senator Risa Hontiveros, May pahabol. Ano yung pahabol? Mamili ka na daw, Sara. Gusto mo pag-usapan yung propaganda nyo na PhilHealth laban sa kanya. Yun daw yung pag-usapan nyo kung gusto mo yun. Gusto mong unahin o dumagdag pa, mag-isip ka na kung anong gusto nyong pag-usapan. Tapos sabi nga raw ni may narinig ako kagabi sa panaginip ko. Kinausap ako ni Senator Risa, Boss Mike. Sabihin mo kung gusto niya, baka walang maisip na iba, pagdebatihan na lang namin kung paano nagtanim ng isang puno siya. Grabe, Sara. Wala ka daw yata maiisip na pag-uusapan at pagdidebatihan. Kaya siya na yung nagsasuggest, ikaw na lang daw ang mamili. Ano? Ikaw na yung mamili. Uy, ano yung bagay-bagay kayo? Mas matanda ako kay Risa. Matanda ako kay Senator Risa ng 6 na taon. Oo. 6 na taon ng tanda ko dyan. Paano? Mga DDS, papalag ba kayo? Ellen Navarro, Maribel Sugita, Crispin. Pakibalita naman, i-comment nyo naman, i-post nyo naman. Priscilla Ramasami, papayag ba? Papalag ba? Lunita, papalag ba sila, Efren? Joyful, Pinay, papalag ba? Papalag ba si Sara Duterte sa isang debate? Ayan sabi ni Senator Risa. Ayan. Game daw. Laban na laban. Ayan Game kayo? Game. Game! Sara, game ka ba? Kaysa panay ang paninira mo kay Pangulong Bongbong, abay magdebate na lang kayo. Magdebate na lang kayo, di ba Rebecca Javier? Sabi dito, Ginger Tea, tameme yan. Sabi ni Maribel, sigurado hindi papalag yan. Yes, papalag si Sara, sabi ni Emily Basog. Dali na. Alam nyo mga kababayan, pagkakataon na ni Sara yan. Diba? Michael, na taga Masbate, shoutout po. Alam nyo mga kababayan ko, pagka ganito, dapat Charlie Whiskey, sinasabi mo na kay Sara nyo. Pumalag ka na, Sara, kasi pagkakataon mo na ito para maipakita mo na magaling ka talaga. Pumalag ka na, Sara, kasi bilib na bilib sa iyo mga DDS, alam nila matalino ka. Pumalag ka na, Sara, pagkakataon mo na ito para makumbinsi mo si Mike Cervera. Ganon, di ba, Ruben Bisaya? Paano, mga kababayan ko? Sa palagay nyo, papalag kaya? Wala ho, mga kababayan, panay lang ho.
ang paninira. Oo. Paninira lang ho lagi ang ginagawa. Ito na. Ito na mga kababayan ko. Pasok! Sa Ayan mga kababayan ko. Ito ho yung lagi na lang hong ginagawa ni Sara. Pa-interview ng pa-interview, magkikwento ng kwentong kutsero, ang ending, panira kay Pangulo. Yan ho, yan na lang ho ang gagawin yan. Wala nang iba. pag-alis niya, nandoon ako. Bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmambol. Gano'n. Kita nyo? Mga kababayan ko. Ang ending laging si Pangulo. Ngayon, sa laki ng pagmumukha nito, mga kababayan ko, ngayon po sa laki ho at lapad at kapal ng pagmumukha ni Sara Duterte sa mga interview, laging ang kwento, masama si Pangulo. Kwento mo yan, masama si Pangulo dyan, sigurado. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kwento ni Sara Duterte yan, kaya sigurado, masama si Pangulo. Kaya nga mga kababayan, kantahan nyo to. Kwento mo yan, masama si Pangulo dyan. Kailan naman ba magiging mabuti si Pangulo? Siya magiging kwento netong makapal at malapad ang mukha neto. Wala mga kababayan, wala kayong aasahan dyan. Oh, eto, tingnan nyo, isa pa. Oh. Noong November, kung Oh, yan. Sabi ko sa inyo eh, ang kwento noong November, kulang na lang eh. Kulang na lang ang gawin ni Sara. Once upon a time, nung unang panahon ng Hapon, ganun ho mga kababayan ang tema ni Sara eh. Putik na yan parang ano mga kababayan, parang Lola Basyang ang datingan. Ano? Sabi ni Chess Master, parang bata magsalita pang elementary. Sa totoo lang. Totoo naman eh. Pang bubu. Pakinggan nyo mga kababayan, mas magaling pa tayo rito. Paano kita iboboto, Sara, kung alam ko namang mas matalino ako sa'yo? Di ba mga kababayan ko? Paano ko iboboto ang isang katulad nito kung alam ko na mas matalino ako sa kanya, sabi nga ni Jam Magno. Tuloy, eto na. noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States. Kita nyo, ngayon ito, nakuha nyo ibig sabihin, ang propaganda nila, si Sara, iimbitahan, iinterviewin, pagkikwentuhin ng mga nangyari ng nakaraan. At sa mga kwentong nakaraan, masama si Pangulo lagi dyan. So, ganun lagi ang gagawin ni Sara Duterte. Para bang nagsama-sama yung magkukwento na pasasamain si Pangulo at may kaakibat na pa-victim siya. Nakuha nyo mga kababayan ko? Sabi ni Helen Milan, parang tumutula lang. Ganun po ang style nila ngayon. Tuloy. Para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako. Parang hindi pa siya sigurado sa mga sinasabi niya, no? Pagka nagkwento mga kababayan, kala mo inapin ang husto. Pero mga kababayan, ko siya naman yung mga gustong pumatay at pumutol ng leg, ano? Ito na. Kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si... Bastos din mga kababayan, ano? Kailangan kong kausapin si BBM. Tuloy. Senator Amy, dahil hindi ko kaibigan si BBM, katrabaho ko lang siya. Kita nyo, kailangan pa sabihin. Alam nyo, typical na chismosang, typical, yung style ni Sara,
Typical na chismosa sa kanto ng abenida. Ganun po ang peg niya. O, tignan niyo mga kababayan, kailangan pa ba sabihin na hindi kami kasi magkaibigan? Mga kababayan, hindi ganun. Oo, pag nagkwento, hindi ganyan. Pag ako nagkwento, ganyan ba ako? Sara, talon-talo pa kita, nag-imbento ka na ng salita. Abay, mga kababayan ko eh. Oo. Wala eh, mga kababayan, mahina talaga ulo. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi may kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. O, kita nyo, kailangan pa sabihin nyo? Katrabaho ko lang siya, presidente lang siya! Putik na yan, no? Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Narinig nyo, mga kababayan? Presidente lang siya. Binabasta-basta niya lang ho yung pagiging presidente ni Pangulong Bongbong. Binabasta-basta. Sige, pagsalitain nyo ng pagsalitain si Sara. Kasi sa bawat mga buka ng bibig niyan, sigurado, mahahalata ng taong bayan kung gaano kabobo, katanga, kamangmang ito. Kahit bigyan nyo pa ng sandamakmak na kodigo, magiging bistado pa rin kung ano yung katotohanan dito kay Sara nyo. Totoo, mga kababayan, ako pabor ako dyan. Sige, interviewin nyo ng interviewin. Sa mga matatalinong tao, obvious lagi. Ma-obvious kung gaano kahina ang ulo ni Sara Duterte. Kailangan nilang gawin yan kasi kailangan mag-ensayo. Mag-ensayo sa mga paparating na mga debate. Tandaan nyo, mga kababayan, si Sara Duterte kailanman hindi pa humarap sa debate yan. Kaya ako naniniwala itong paparating na 2028 election sa pagka-presidente, hindi makikipag-debate ito. Bakit hindi? Mabebesto ang kabubuhan nito. Nasunog lang niya sarili niya. Sunog talaga. Susunugin niya sarili niya. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. Kita nyo? Presidente lang siya. Wala talagang respeto. Kita nyo naman, mga kababayan ko. Ganito kabobo. Walang karespeto yung presidente para sa kanya, mahinang klase. Yung pong titulo ng pagiging presidente para kay Sara Duterte ay baliwala lang yan, walang kwenta. Nakuha nyo, mga kababayan ko, presidente lang siya lang, nilalang niya lang yung pagiging presidente. Nagets nyo po ba ako, mga kababayan ko? Kita nyo? Mga kababayan, ibang klase ito. Sa sobrang inggit niya kay Pangulo. Diba? Matatanggap ko yun, Arnold Lopez Kung sasabihin niyang, si Mike Cervera lang daw. Diba? Kaya kong tanggapin yun pero yung title na presidente, nilalang niya lang. Wala talagang respeto tong si Sarang bagong retoke. Sara, aminin mo na, pinaretoke mo yung buong mukha mo. Para sa akin. Presidente lang siya. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. Kita nyo? Presidente lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Presidente lang siya para sa akin? Wala talaga, mga kababayan ko. Bubo ito bubo, tatanga-tanga. Si Sara parang travel vlogger. Sabi na ito, ang kapal ng mukha mo. Ikaw naman, si Sara Duterte ka lang. Sabi ni Joji. Di ba? Mas mataas kasi siya kay BBM. Feeling kagalang-galang, bastos na BP. Yan, di ba?
Hindi ka nga nagwo-work eh, sabi ni Miss Au. Nilalang niya ang presidente pero si Sara atat maging presidente. Krung na inday yan, sabi rito. Grabe, no? Tindi ni Sara, no? Mga kababayan ko, no? Tindi ni Sara. Oh, you know. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. O ano, ganito bang klase ng presidente ang gusto nyo? Bastos, bobo, tanga, mangmang, mahina ulo? Oh, tuloy. Si Senator Amy, maayos kausap. Naksapot. Siyempre, kakampi mo. Siyempre, umaayon sa katangahan mo. Kaya para sa iyo si Amy, okay, maayos na kausap. Pero kapag hindi na sumang-ayon sa mga gusto mo, maayos pa ba nakausap sa tingin mo? Yan po si Sara Duterte. Yan po ngayon yung kanilang propaganda. Panay ang pa-interview ni Sara para magkwento ng kung ano-ano. Mga kababayan, sa bawat kwento neto, marami tayong nalalaman na kabobohan neto. Tama, mali? Yan Our beloved Boss Mike